Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers, lahat-lahat po ng aking silent viewers. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po na nag-aabang pa rin kayo sa aking mga ina-upload na mga videos. Maraming salamat po. At yung mga baguhan po na nakatingin sa aking channel, huwag makalimot po na mag-subscribe para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload. Ngayon po ay ang ating pag-uusapan itong aking mutya ng kalikasan na galing po ito sa iba't ibang mga lugar na ating hinahunting at hinahanap upang magkakaroon tayo ng mutya at makakakuha. Kaya meron tayong mutya. Ngayon po itong ating mutya ay basahin ko po ito at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang bisa sa mutyang ito at ano ang dahilan kung bakit natin nakuha ito. Ito po ay isang klaseng mutya ng gagamba na nakita ko mismo sa bahay ng gagamba. Itong bahay na gagamba ay isa po ito sa pinaka malaking may-ari nito, yung tinatawag nila na tambayawan na gagamba. Kahit nga bunga ng niyog ay kaya po yan saputan, kaya po yan ma-hold, hindi mahulog sa lupa kahit na bunga ng niyog, basta hindi lang gaanong mabigat. Kaya napakatigas po yung kanyang sapot ng lawa o gagamba, yung kanyang sapot. Sa amin, yung sapot, yung makikita natin na ginagamit niya sa kanyang bahay. Yan po ay sapot sa Bisaya. Yung iba naman, ang tawag diyan ay lawa. Yung iba naman, damang. Pero sa English, spider. Pero maraming klaseng spider. May mga tambayawan, may mga tigre-tigre, may mga depende. Yung karamihan sa ginagamit na pang dirbe ay yung mga gagamba na katulad ng taga-mais, taga-hagunoy. Doon sila nirahan. Pero ito ay dambuhalang gagamba na tinatawag po namin ito sa Bisaya ay tambayawan. Ayan. Tambayawan ito kung tawagin sa Bisaya ito. Tambayawan po yan. Kung titingnan yung mabuti, yan po ay ang kanyang bahay. Ayan, napakalakas po yung aura niya, ayaw magpa-video. Yun po yung grano niya. Mahirap kasi makita kapag videohan natin, yung kanyang aura malakas talaga. Hindi makita yung grano niya. Nag-usap lang tayo, hindi niyo makita yung kanyang grano o bahay niya. Yan, napakalakas yung aura niya. Ito lang ilapit talaga natin. Ilapit talaga natin kung makita ba talaga yan. Gusto ko yung sure na makita nyo talaga itong kanyang pagkabato. Mahirap na pag magkuha kayo, hindi kayo masayahan sa inyong pagkakuha. Malakas yung aura niya. Oh, grabe oh. Hindi magpa-video. O yan oh. Kita na niyo yung bahay niya. Ayan. Ayan oh. Ngayon, ipagpatuloy natin yung kwento nito para maintindihan ninyo kung paano ko ito nakuha. Para maintindihan ninyo kung ano ang gamit. Ito po ay nakuha natin mismo sa kanyang bahay na tinatawag na bahay ng gagamba. At yung bahay po ng gagamba, ito po ay kanyang sinaputan o pinaikutan sa kanyang sapot. Tapos ito ay kinakagat niya, may mga kagat pa nga niya, no? Ayan. Kaya doon ko ito nakikita. At paano ko nakita na hindi ko sinadyang nakita? Dahil mahirap kasi bigla mo lang nakita at walang kwento yung pagkakakita. Ngayon, nung dumaan ako sa daanan, meron akong nakikitang napakalaking sapot ng gagamba
o dambuhala na bahay ng gagambang tambayawan. At hindi pa yan hindi pa siya na putol yung kanyang bahay. Kahit nga alas 12 ng gabi, alas 12 ng tanghali, hindi gabi tanghali. Ibig sabihin maliwanag, udtong tutok sa Bisaya. Hindi yun, yung may-ari nito na tambayawan, hindi siya nagwasak ng kanyang bahay. Ngayon, kasi daanan kasi yun sa bukid, yung pinamahayan niya sa gilid lang ng daanan, at yun ang dahilan na ito'y aking nakikita. Kaya nagtataka ako bakit po na ang gagambang tambayawan, ayaw po yan siya magsira sa kanyang bahay matapos siya gumawa ng kanyang bahay. At ngayon, tinitingnan kong mabuti, ito ay kanyang kinakagat. At napakalaki po yung kanyang katawan niya, Ito po yung katawan ng tambayawan o gagamba, yung kanyang galamay, ganyan kahaba. Ganyan kahaba, tapos ganyan kahaba. Ibig sabihin, mga ganyan kalaki yung gagamba. Ganyan. Ito ay kanyang, sa dibdib niya ito nilagay. Sa dibdib niya nilagay at kinagat niya ito. Ngayon, nagtataka ako bakit maputi yung kanyang dibdib. At iba ang aking nakikita, mayroong grano. Kasi karamihan na makikita natin, yung tapay-tapay lang sa bahay, yung tapay-tapay na pwede rin yan na magamit sa panglihi ng bata na hindi pa siya nakalakad, yung kanyang ganitong klase na hinahawakan ng tapay-tapay. Ito ang ginapisa na itlog ng tapay-tapay para ilagay sa tuhod ng bata para madali lang makapaglakad yung bata na hindi pa siya lumalakad. Yun ay tapay-tapay. Pero kung titingnan mo yung tapay-tapay, gagamba pa rin yan, pero hindi na mamahay po yung tapay-tapay. Siguro naman, nakakilala yung mga Bisaya niyan, pero pag Tagalog, mahirapan ako dyan. Kaya nasingit lang yung tapay-tapay dahil nga po yung kanyang itlog, ganito rin ang itsura sa tapay-tapay. Pero ito, nagtataka ako, bakit siya'y tambayawan at ito'y napagitna sa kanyang dibdib. At napakaputi po. At napakalaki ang tambayawan, ganyan. Napakalaki talaga ang kanyang bahay rin. Kaya una nating makikita, ma-attract talaga tayo na parang Christmas yung kanyang bahay. Kaya nilapitan ko, sinilip ko, ginamitan ko ng sungkit. Dahil nga medyo mataas-taas, maabot mga 2 dipa ang kanyang bahay simula sa lupa. Kaya yon, sinungkit ko yan siya, dandahan kong kinuha yung tambayawan, ito iniwan, ito hindi naputol. Nanatili siyang nagkakabit sa sapot ng bahay ng gagamba na tinatawag na gagambang tambayawan. O ngayon ang nangyari, dahil hindi siya nahatak at nasabit siya sa aking sungkit, inano ko siya, hinawakan ko. Paghawak ko, yan po ay isang bato. Ayan na, pupukin natin siya ay isang bato. Kaya rare talaga ito. Rare at pambihirang bato na kanyang mutya. Makapagsabi talaga ako mutya yan dahil nga bakit niya kinagat at sinaputan sa Bisaya na magkakaroon siya ng ganitong klaseng bato sa kanyang dibdib. Kaya yan po ay isang misteryong katanungan at bakit siya nagkakaroon na ganitong klaseng bato sa kanyang dibdib na hinahawakan na kinakagat pa niya ito. Kaya ang karamihan na aking makikitang kinakagat, pagkain po yan. Pagkain para siya mabuhay. Nag-aabang siya yung mga hayop na lumilipad at sinaputan niya yan para makahanap siya ng pagkain. Yun dahilan, yun ang kwento ng aking pagkakakuha nito. Ngayon, magtatanong tayo kung ano naman ang gamit nito. Ang gamit ito ay isa pong itong magandang pampaswerte na nag-aabang ka lang kahit sa bahay ka, magkakaroon ka ng pera. Alam nyo kung bakit? Makakain ka na wala kang trabaho. Dahil dito sa pamagitan ng gagamba nito, ito po ay nag-aabang ng pagkain. Kung sumabit sa kanyang bahay, yan po ay dumidikit at yun ang kanyang kinakain. Kaya ang gagamba po, imbes na maggawa ng bahay, yung kanyang bahay, yan po ay ginagamit niyang panghanap buhay para siya makakain, para makalambat siya ng anumang klaseng mga pagkain upang siya natiling nabubuhay. Yan po ay ang gamit ng mutya ng gagamba.
Yan, maganda ito sa pampaswerte, panagat, pang negosyo, pang lahat ng mga lahat ng gamit na pampaswerte ito. Kung maglakad ka, wala kang pera, magkakaroon ka ng pera. Kung ano ang iyong ibibinta, mabibinta mo. Kapag meron ka nito, lahat mahawakan mo ay makadikit dito. Kapag meron kang mutya ng gagamba. Yun po ang kwento at maraming salamat po. Pasensya na po dahil nga po yung kanyang video ay hindi talaga masyadong makikita dahil sobrang lakas po yung aura niya. Siguro kung ito'y nasa personal ninyo, makita nyo talaga ang kanyang kabuuhang katawan. Hindi mo talaga makita, napakalakas po yung aura niya. Ayan o. Dandahanin daw natin para makita nyo talaga na maganda yung pagkatingin ninyo. Dandahan natin. Ayaw talaga. Napakalakas, ayaw magpakita. Napakalakas po yung kanyang birtud. Oh. Ayun lang po, mataas na po yung oras natin. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye, ingat po kayo palagi.